Sa pinakatimog na bahagi ng bansa, matatagpuan ang isang komunidad na nabubuhay sa biyaya ng karagatan. Tulad ng maraming lugar sa Pilipinas, sa tubig nakasentro ang buhay ng mga nakatira rito. Ang kanilang mga tahanan nakatungtong sa tubig at hindi sa isla. Pero ang paraisong ito na umunlad dahil sa mga iba't ibang yamang dagat. Uhaw na uhaw sa isang pangunahing pangangailangan. Sa kabilang isla may nagdadala ng tubig, yung tinatawag na tubig tongo. Anong experience nung una kang umiinom ng tubig tungo? Pagka-diarrhea, nagkasakit yung tiyan ko. Hindi naman masama sa tiyan to? 2 araw lang masasanay na yung lasa niyo. Parang wala nang alat yun. So, yung ulan talagang malaki ang pakinabang sa inyo? Oo. Dahil Malaki hirap din kayo talaga. sa tubig, di ba? Oo. Dalawa lang! Nitong mga nakaraang buwan, laman ng balita ang kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Sa buong mundo, lumalala na rin ang problemang ito. Pero isang lugar sa probinsya ng Tawi-Tawi ang simulat sa pool, salat na sa pangunahing pangangailangang ito. Mula dito sa Bungaw, papunta na kami ngayon doon sa isla ng Sitangkay. Mga 2 oras yung biyahe, pero tingnan nyo naman, napaka-alon, napakalaki ng alon. Ito yung kailangan bunuin ng mga taga Sitangkay na manggagaling dito sa Bungaw kapag araw-araw silang babiyahe. Ito ang realidad ng buhay para sa mga nakatira sa malalayong isla sa lugar na ito. Nakadepende sa kalikasan kung makakatawid ka para makauwi sa iyong tahanan. Kinabukasan, pinagbigyan na kami ng dagat na makatawid patungo sa Sitangkay. Mula sa malayo, kita ang kumpol ng mga kabahayan. Pero habang papalapit kami sa bayan, kapansin-pansin na ang sentro o poblasyon ito. Wala sa isla, kundi tila nakalutang sa dagat. Okay, nandito na kami ngayon sa isla ng Sitangkay. Ito na yon. Mga 2 hours din yung naging biyahe namin. Pero bababaw pala rito, medyo low tide na, kaya dahan-dahan pa yung bangka namin bago makapasok sa loob. Ayos! Welcome to Sitangkay! Dahil mababa pa ang tubig, kinailangan pa naming lumipat sa maliit na bangka para makapasok sa bayan. Ganito lang din. Sumabas lang siya. Sa pantalan lang. Pero dito sa Sitangkay, wala. Tinuguri ang Venice of the South. Walang sasakyang digulong dito sa poblasyon.
Pero ang kanilang pangunahing kalsada, may traffic ding may tuturing sa dami ng mga bangka. Ang isang bahagi ng kanilang main highway, nagsisilbi ng palengke. Kaya ang mga paninda, hindi na kailangang ibaba mula sa bangka. Lalo na ang mga isda na sariwang-sariwa dahil mula pagkahuli hanggang sa pagbebenta, nasa dagat pa rin sila. Nandito tayo ngayon sa Tabu. Ito yung tindahan ng mga isda dito sa Sitangkay. At karamihan ng mga kinabubuhay nila dito talagang galing sa dagat. At of course, itong mga isda na to na fresh, dito lang sa paligid nakuha. Dahil malapit na ang Sitangkay sa isla ng Sabah, ang ilang ibinebenta rito galing na sa Malaysia. Sa gitna ng samut-saring produkto na inilalako rito, natatangi ang bangkang ito na may kargang mga drum at tangke. Nagbebenta ito ng isa sa pinakamahalagang bilihin dito, ang sariwang tubig. 50 pesos per drum. Alam ko dito, mahirap ang tubig. Kailangan meron mag-supply sa kanya. Yun na nga. Kung hindi sila magpunta doon magbili, mahirapan. Paano kung walang bangka? Yun na nga, mahirap dito. Siya si Tatay Eldam Edris. Dalawa na yun. Mura. Nakatira siya sa kabilang isla ng Sibuto Oo, meron na. at tumatawid ng halos 1 oras patungo dito sa Sitangkay para magbenta ng tubig. Sa kanilang isla kasi, may pwedeng pagkunan ng sariwang tubig, hindi tulad dito sa Sitangkay. Magkano ang kinikita nyo pag sa isang biyahe? Magkano? Isang biyahe, 5,000 yun. 5,000? Isang araw lang yan? Isang araw. Ilang beses yun? Dalawa na yun. Dalawa, so 10,000 na sa isang araw. So malaki na yun. Malaki na yun kasi kapag hindi ulan, yun lang nga. Kapag ulan, wala. Marami ho ba kayong ganitong business ngayon ang Marami. ginagawa dito? Marami, mga 20 20. Oo. na nagbibenta lang ng tubig. Oo, kulang pa dito. Kulang pa. Oo. Yung mga ibang banda yung tirahan, hindi makabot yun. Hindi makaabot, ubos na. Ubus na. Pero itong tubig nyo, hindi pwedeng pang-inom. Pwede yan. Pwede. Akala ko sabi medyo maalat-alat. Hindi. Dito, Oh. wala na yan. Sanay na yan. Sanay na yung mga tao. Oo, sanay ng mga tao. Walang naalat ng laman nila. So kahit may alat, iniinom. Okay, tikman natin yung tubig ng Sibuto. So itong tubig po na ito, galing diretso dun sa well sa Sibuto. Hindi na ito pinakuluan, malinis talaga. Hindi siya maalat? Hindi. Tingnan nila. Okay. Tikman natin. Oo nga no. Okay. So meron lang konting alat siya, no, na matitikman. Ang sinasabi nyo, 2 araw lang masasanay na yung lasa nyo. Parang wala nang alat nun. So ang ginagawa nito, lalagyan lang ng ice o pinapalamig. Para walang lasa talaga. Hindi naman masama sa tiyan to? Hindi. Simula pa noong unang panahon, ito na ang problema ng mga tiga rito sa Sitangkay. Ang pagkukunan ng sariwang tubig. Ang isang alternatibo, tubig mula sa ulan. Pero hindi gaya ng tubig mula sa lupa. Nakadepende sa panahon ang tubig mula sa langit. So yung unang buhos po ng ulan, anong ginagawa? Si Nanay Merisa, isa lang sa mahigit 30,000 residente ng Sitangkay na taon-taon inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dahil 8 ang anak ni Nanay Merisa, malaki ang pangangailangan nila sa tubig. Kaya kahit nakatungtong sa dagat ang kanilang maliit na tahanan, tubig ang araw-araw nilang problema.
Paano pag summer? Pag walang ulan, anong ginagawa May niyo? ganun, may ano kasi sa kabilang isla, may nagdadala ng tubig, yung tinatawag na tubig tongo. Tapos yung nang binibili namin, 250 kada barrel. Ano, Tapos tinupuno niyo yung ganito. So magkano ang gastos niyo sa isang buwan sa tubig? malaki. So, sa isang buwan, magkano ang 15,000. Yung sa mineral water, 5,000 kada buwan. kada buwan? So 15,000, 15,000 lahat. tubig pa lang yun? Tubig pa lang. Wala oo. pa yung pagkain niyo? Oo. Paano kayo nakakatiis ng ganun? Wala nang choice. Ganun na ang buhay. So, mananalangin na lang. Ng ulan? Oo. Isang araw bago kami dumating, bahagya raw umulan. Kaya kahit papaano, nakapag-ipon si Nanay Marisa ng tubig. Kapag umuulan na, dito sa improvised na alulod na dumadalo yung tubig, tapos dito sa may improvised nila na rain collector, dito sa may tubo at diretso dito sa may drum. So pag malakas na yung ulan, ay mabilis lang siyang naiipon. Pero dahil nga sa dami ng tao sa household na ito, mabilis ding maubos. Dahil galing sa bubungan, kailangan pang pakuluan ng tubig ulan bago pwedeng inumin. Ang pagpapakulo ito, dagdag gastos din para sa pamilya. Dahil maliliit pa ang anak ni Nanay Marisa at wala pang 1 taong gulang ang kanyang bunso. Napipilitan siyang bumili ng mineral water para sa kanila. At dahil inaangkat pa mula sa Bungaw at minsan sa Zamboanga, 120 pesos ang isang galon na tatagal lang ng isang maghapon. Ayan, so dito tayo bibili. Oo. Magkano yung mineral water nyo, kuya? 110. Ayos. Nakatipid ka ng 10 piso. Oo. Depende sa alon yung binibenta yung tubig. Pwedeng magmahal, pwedeng magmura. Kung maganda ang panahon, mas mura. Pag malalaki ang alon, mahal. Magkano nadadagdag? 10 pesos, 20 pesos, gano'n. Mahal pala ang alon, ano? Pagtatanim ng agar-agar o seaweed ang pangunahing kabuhayan dito sa Sitangkay. Itinuturing nga silang isa sa pangunahing source ng seaweed sa buong bansa. First class kang maituturing ang bayang ito dahil sa laki ng kita nila sa agar-agar. Kaya naman ang mga tulad ni Nanay Marisa, kahit papaano ay may panggastos sa inuming tubig ng pamilya. So 10 days lang pala, pwede nang i-harvest. Oo, kapag naabunuhan. Paano nyo pinipili yung seedling? Yung naalis namin yung ano, yung ganito. Itong agar-agar, saan siya ginagamit? Plastic siguro. Plastic daw ba? Oo, sabi. Yung ba sabi? Oo. Di ba kinakain to? Pwede rin. Pwede rin kainin, sir. Sarap to. Lagyan ng mga halo-halo. Halo-halo. Oo, yung ano. Yung gelatin ba? Mababaw ang paligid ng isla ng Sitangkay. Kaya perpekto ito para sa pagtatanim ng seaweed. Kasama ang kanyang pinsan, sinamahan ko si Nanay Marisa sa kanilang taniman. Tapos, Pag sinabi itatanim, isasabit lang. oh, So ito yung tinatanim nila. Inaayos muna nila sa bahay bago ilalapag dito. oh, ganyan, sir. Yun. Tapos i-stretch nila. Kailangan nakatali para hindi siya anurin, kuya. Itong ginawa mo, ilagay mo muna sa tali para Ano sa dagat. Para hindi maabutan ng ng ulan. Ah, pag abutan yan, masira. Sayang yung pinaghirapan na. paano masisira pag ulan? Kasi may ano, may Kasi may abono siya, yan. May abono. So dapat mailubog na. Oo. Ah, inuunahan mo lang yung ulan. Okay. Masisira yung kanilang mga seedling pag hindi natin nilagay. Dahil ayan na yung ulan. Habang tinutulungan si Nanay Marisa, hindi maiwasang sumagi sa aking isipan. Ang
Ang tubig ulan na kanilang pinakahihintay, siya ring pwedeng pumatay sa kanilang pangunahing ikinabubuhay. Nabot na kami ng ulan. Buti lang, naipasok na yung mga agar-agar o yung seaweed. Ngayon lang daw ulit nag-uulan. Kailan po nag-start na mag-uulan dito? Ngayon lang. Kahapon tsaka ngayon. Kahapon tsaka ngayon. Swerte ko kami. Kasi ito yung kanilang hinihintay yung ulan. Para nga makasalok sila ng tubig. Pangligo, iba pang inom, panlaba. Pero mahirap sila ng tubig ngayon. So ngayon at rainy season na, ito na yung ulan. Biyaya para sa kanila dahil nga mahirap yung tubig. Pero ngayon may pupuntahan kami isang well na sinasabi nila pwede maging source ng tubig para sa sitangkay.